Magandang hapon sa inyo mga pre. So, kumusta kayo? Kalalabas ko lang. May araw ng Miyerkules, Wednesday. So, yun. It's me, Sai. Wala muna tayong gala. Punta ako ng office kasi may sahod na dahil. Dahil nakapending ang ating bills, guys. Kunin natin yung sahod natin, pre. Hindi pwedeng pagpabukas yan. Baka di tayo makatulog yan. Kakaisip. Ay! Anyway. So, kumusta kayo? Nagmerienda na ba lahat? Ako hindi pa. Mas maganda lumabas pagka hapon, mga gantong oras, pre. Kasi hindi na siya kainitan. At buti nga hindi na umuulan kanina. Umuulan. Ngayon hindi na. Which is good. Wag lang sana kung ulanin mamaya pagka pauwi. Alright. I've been thinking na magpalit ako ng bottom bracket ni Beta. Yung baby ni Beta. Yung baby ni Beta. Bottom bracket. Nihingal ako, pre. Grabe. May pinagpipilian talaga ako, pre, kung ano dapat nga ba ang unahin ko. Naisipan ko na din kasi wag ko nang palitan o habang functional pa naman nagagamit pa yung mga pyesa ni Beta. Basta yung bottom bracket lang, tsaka siguro maintain yung preno, tsaka yung shifter kasi kailangan ko yun. Diyan lang tayo magpo-focus sa gulong. Pero sa mga pangmadiin ng pyesa, siguro next time na. Preno neto okay pa naman, nilinisan lang gano'n. Madulas to, yung basa. Napapag-isip-isip ko pa. Kasi hindi ko pa na-experience magkaroon ng motor na yung tulad ng NMAX, ganyan, Sniper, Aerox, diba? Napapag-isip-isip ko kung ano nga ba yung pakiramdam o yung nagiging yung bang riding composition mo kapag ka manipis yung gulong mo o yung malapad, diba? Sa perspective ko kasi pagka U-shape, more on yun, banking, diba? Tsaka yung lapat nun sa kalsada konti lang. Unlike kapag ka malapad, ewan ko kung pwede pang banking yun, pero mas malapad yung kain niya o yung lapad niya sa semento, diba? Sheesh! Question din niya sa akin lalo na dito sa pagbabike. Okay, sa pagmamotor kasi later on, diba? Manifesting, magkakamotor din ako. Sheesh! Hindi nyo man itanong, i-share ko na sa inyo kung ano yung gusto kong motor. At yung meron kasi tayong sinatawag na needs and wants, diba? Doon muna tayo sa needs bago yung want. Diba? Meron kasi talaga akong pangarap na motor. Marami. Tuloy ko na muna ito. Mamaya na rin ulit tayo kasi malapit na ako sa office. Hanggang dito na lang muna. Mamaya na lang ulit pagka pauwi na. Sige. Bye. So yung pre, yun, mabilis lang, sandali lang naman, nakuha ko na. And yes, let's go home. Asa na ba ako nun? Nawala ako. Sorry ko na yung kwento ko. Yun nga kung ano yung unahin ko, di ba? Kumuha ba ng lisensya? Kumuha ng motor? O itong si Beta? Yun, yung tatlong yun. Pag-isip-isip ko din kasi, kung kukuha lang din ako ng motor, bakit ko pa ipagagawa ito kung okay pa naman, di ba? Kung pwede ko naman iparipak ko lang muna yung iparipak ko na lang muna yung bearings, tapos okay na, di ba? Sa ako na to, mga pangmadiinan na pyesa, no?
A. Yun nga, tapos yung sa motor na kukunin. Yung needs at saka yung wants, di ba? Yun yung sinasabi ko. Yung kailangan ko kasi ngayon, yung hindi ako mapapagod, di ba? Yung nandun yung comfort, at the same time, andun din yung ano, hindi naman yung tooling, di ba? Yung bang may bibigay yung potential na kailangan ko. Yung ganun. Hindi ka naman kailangan ng sobrang tooling na motor eh. Pero ito, yung one tong motor is yung motor ng Kawasaki. Ano yung Barako? Barako 175, hindi, basta. 1000cc siya, pre. Ng Kawasaki. Along dito sa Martinez, meron ako ditong trusted na mechanic nitong bike ko. Sa kanya ko ipabibuild itong bike ko kung sakali. Dahil itong frame ko is 27.5. Tapos yung size ng wheel set ko is 26er. Usapang build naman sa bike ko. Naiisip ko kasi ano, yun nga, ipa 27.5 ko. Ano ko siya talaga sa yung standard niya, di ba? Kasi ito kasi, kung inyong mamarapatin, aking ikwento ko saan ko ito nakuha. Junk shop, pre. Oo, junk shop. Nakuha ko lang siya ng ano, 3K. 3K, buo na yun, pre. Hindi ito kasama, handlebar, tsaka yung, ano natin, hub, hindi kasama yun. Pero yung ano, wheel set, buo yun, pre. Tatakbo. Kasama doon sa ano, sa 3K na yun, itong mga cable, itong brake and shifter. Kasi meron ito harap likod. Tatlong gear sa harap, tapos 8 speed to yung sa likod. Sabi sa akin ng Google, nung sinearch ko, pagkakaiba ng 27.5 na wheel set sa 26er at saka sa 29er. 29er is mga pang-enduro na yun. Ano lang yun isang mabilisan na ano lang review. 27.5 siya yung mid-range. Tsaka yung 26er naman, yun yung mga maliliksi. Pang-maneuver. Tapos, pa-torque. Ang sabi ni Google. Ito daw yung mga pang-talunan yan. Best na stand. Pang-talunan. Kasi mas mabilis ka daw makapag-maneuver. Yun nga. So, yun lang guys. So, gusto ko siyang ma-experience na standard yung ano niya kasi yung frame ko nga is 27.5. So, kaya niya yung wheelset na 27.5. Sinearch ko din kung ano yung pagkakaiba. And yun nga, talagang na-experience ko nga sa frame na meron ako sa gulong. Na-save ko ngayon. So, malapit na to sa amin, pre. Mag-outro na ako dito, baka hindi tayo umabot. Kasi meron akong previous na mga record na hindi na ako nakakapag-outro. So, yung guys, kung umabot kayo dito, salamat sa panonood. Pasensya na kayo ha. Hindi pa ako makadala eh. Which is yun lang naman yung ano ko dito. Sa pagre-record ko na to, may i-share ko lang sa inyo ang experience ko sa pagbabike at sa paggagala. And konting life update, yun lang. Ingat kayo palagi. God bless. Sheesh. Miss you. Yun lang. Andito na ako, pre. See you on my next vlog. Bye-bye.